Patingin nga ng cocomelon mo kung tunay ka bang babae o bakla. Dear Madam Native Filipina, have a wonderful day to you and your followers. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Liz. So ito na nga madam ang aking kwentong afam. Marami din akong pinagdaanan sa mga scammer at ayaw ko talaga ng hindi Christian na afam. Ang dami kong nakilala, puro bata at ang iba, ang gusto ay landian lang. So ito na nga pumasok na sa life ko itong Muslim afam. Sabi niya, naloko daw siya ng isang Pinay. Nagbigay daw siya ng pera. At dahil soft-hearted ako ay naawa ako sa kanya. Fast forward, naging kami. Tapos ang unang hirit niya ay kung pwede ba daw makita ang cocomelon ko sa harap. Kung tunay ba talaga akong babae. Kasi naloko daw siya ng bakla. Gusto nga daw niyang ma-sure na babae talaga ako kaya pinagbigyan ko naman. Pero syempre, may bra. Parang nasa beach lang. Ganun. Nung naging kami na, inagustuhan ko naman siya. Kasi mukha po siyang mahiyain. At panay ayos ng buhok niya. Panay din siya, sorry. Pero nung may request na siya sa akin na mag-love eme kami online, doon na ako na-disappoint. Red flag pala si Afam. Kaya ang nangyari, hindi ko na po siya pinapansin. Pero hindi ko binlock. Hanggang sa lagi na siyang nangungulit sa akin. Umabot pa ng 3 months ang pangungulit niya. Ang sabi niya sa akin, trust me, gusto kita. At isa pang hirit niya, nasasaktan daw siya na meron na akong iba. Sabi ko naman, naghahanap ako ng seryoso, hindi laro. In short, sinabi ko sa kanya na maghanap na lang siya ng ibang babae dahil hindi ako ang babaeng yon. Sagot niya sa akin na iba daw ako sa lahat ng mga nakilala niya at ako daw ang gusto niya. Hanggang ang dami na niyang future plans naming dalawa. Sabi niya pa na love at first sight daw siya sa akin. Basta mahal niya daw ako. Madam, nagustuhan ko din pala siya kasi nagsishare siya about Islam. Tapos ang sabi niya, gusto kong makita ang mga magulang mo para sa ating kasal at bibigyan kita ng regalo. Gusto ko din na magpa-convert ka into Muslim. Tapos tinanong ko siya, what if magkita tayo? Anong una mong gagawin? Madam, ito ang sagot niya. First, I will thank God. And second, I will cry because I got you. Kaya naman, na-in love ang Inday, madam. Ha ha ha. Marupok. Tapos, kapag mag-request na siya, hindi ko talaga ibinibigay at sasabihin niya na it's okay. I just ask. I respect you because you are my wife. Lagi niya po yang sinasambit kapag manghihingi siya ng bagay na hindi ko ginagawa. Alam niyo na po kung ano ang ibig kong sabihin kasi LDR. Nanghihingi siya ng picture na walang saplot. Yes, binibigyan ko naman siya pero puro edit lang kasi nga napaibig na ako. Minsan nakakalimutan ko na madam dahil nga may plano na kami. Lalo pa akong nakampante na ako lang ang babae niya at seryoso siya. Nung sinabi niyang huwag na akong mag-abroad, siya na daw ang bahala sa akin. Bibigyan niya na lang ako ng pang-business at kukunin niya ako papuntang US. Eto na nga madam, habang tumatagal, lagi na po siyang busy. At sasabihin niya, busy lang siya sa work para daw sa future namin. Para hindi na kami mahirapan. At isa pa madam, wala daw siyang iba kundi ako lang talaga. Hindi niya daw ako iiwan kung hindi ko siya iiwanan. Talagang busy lang siya sa work niya. Lagi naman siyang nagchat-chat at nagpapaliwanag kung bakit hindi siya makapag-chat sa akin. So, nakampante talaga ako na walang iba. At lagi din naman akong sweet sa kanya at naghihintay lang ng mga chat niya. Kasi busy din talaga ako sa aking trabaho. Pero naglalaan ako ng oras kahit busy ako na makapag-chat pa rin sa kanya. Nagre-reply naman siya at pagising ko ay may message niya galing sa kanya. So ito na nga, lumabas na nga ang red flag. Gusto niya na mag-model ako ng nakahubad. As a wife daw, kasama dapat ang mukha ko. Ang sabi ko pa, kakaiba ang mga request nito. Pero hindi ko ginawa kasi advance din akong mag-isip. Binaliwala ko ang red flag kasi nga ang dami niya ng plano. O baka sinusubukan niya lang ako. Again, hindi siya namimilit at sasabihin na naman niya na I respect you as my wife.
At okay talaga kami kasi iniintindi ko siya. And also, mabait talaga siya, never nagpasa ng skandal. Napaka-gentle talaga niya. At laging sasabihin sa akin na don't worry, relax. Tapos magme-message na naman ng hi baby. Sabi ko, hi love, how are you? Sasabihin ko na do you still love me? At ang sagot naman niya, yes, I told you I won't leave you. If you don't leave me, I miss you and I love you. Hindi mo talaga maiisip na may iba siya. So madam, ito na nga ang exciting part ng kwento ko. Biglang may nagchat na isang girl Pinay. Nagtanong kung kaano-ano ko ba daw ang Afam na yon. Ang sagot ko naman, fiancé ko si Afam. And madam, fast forward, kinumpronta ko si Afam kung sino ba talaga. Ako o yung other girl Pinay. Pero hindi niya ako sinagot. Hanggang sa hindi na siya nagparamdam. Ang sakit, sobra. Grabe. Kasi akala ko siya na talaga. Kasi balak na naming magkita. At binigyan niya na ako ng assurance na magtiwala sa kanya. At dahil nasaktan ako ng sobra madam, ang ginawa ko, pinorward ko lahat ng sweet conversations namin ni Afam dun sa other girl para naman masaktan din siya at huwag magtiwala. Damay-damay na madam. Hanggang marami na din akong tanong sa girl na yon. Ang kagandahan lang ay open din yung babae sa issue. Tinanong niya ako kung nagpasa ba daw ako ng picture ko. Ang sagot ko naman ay oo. Kaya lang, puro edited ang mga pinasa ko kay Afam. Kaya naman tinanong ko din siya pabalik. At oo din ang kasagutan niya. At kasama din pati mukha niya. Dahil nga napaibig din talaga siya ng Afam na yon. Dahil ilang buwan din siyang binabalik-balikan ng Afam habang kami pa. Wala na sana akong pake, baka kasi hindi lang talaga kami ang nakatadhana. Pero ang pinagtataka ko lang kasi mabait ako at hindi ko siya inaaway. At yung girl din ay katulad kong single mom na mabait din. Kung ang hangarin niya ay totoong makakasama niya sa buhay, swerte na siya sa akin o doon sa ibang babae. Kaso, dahil sa kwento ng girl, lumabas ang lahat ng red flag na noon ko pa napansin kay Afam. Pero dahil sa pagmamahal ay binaliwala ko lang. So, mga red flag sa Afam na nakilala namin. Una, paawa effect siya na niloko ng Pinay pagkatapos niyang magpadala ng pera. Pangalawa, patingin daw ng cocomelon mo kung real girl ka at hindi bakla. Pangatlo, malayo siya sa pamilya niya at patay na ang ina niya at wala siyang kapatid. Pang-apat, pangangakuan ka niya na ikaw lang ang queen sa buhay niya. Gustong makausap ang mga magulang mo at bibigyan ka ng gift para makapag-business ka na lang at syempre papakasalan ka. Panglima, ang sweet. Mostly daw ganyan ang mga Pakistani. Magaling magpaawa dahil haram daw ang girlfriend. Wife daw ang hanap niya. Pang-anim, kapag kayo at alam niya na nakuha niya na ang loob mo, na dyan napapasok ang pahingi ng picture ng cocomelon. At kapag tumagal pa kayo ay magmo-model ka na whole body picture na walang saplot. Pang-pito, magiging busy na siya lagi. Pero magchat-chat pa rin sa'yo, update sa mga ginagawa niya. At madam, ang natutunan ko sa kwentong Afam namin ay hindi porket binabalik-balikan ka ay ibig sabihin seryoso na. May gusto lang pala silang makita sa'yo kapag napaibig ka na. Wala na sanang mabiktima ang lalaking yon. Kapag napansin na nila ang mga ganyan ay pag-isipan na nila ng masama bago pa sila ma-in love at magawa ang hindi dapat gawin dahil nga nabulag na sa pag-ibig. Advance akong mag-isip madam kaya ang mga picture na isinend kong nakamodel ay hindi ko ginawa. At kung masira na ang ulo ko, i-report ko na lang siya sa cybercrime law. Sabi ko doon sa babae, para makalimot ka sa kanya, dahil parehas tayong nasaktan, tingnan mo ang mga red flag na napansin ko. Sabi ko sa kanya, buti na lang nakapag-isip pa ako ng tama. Dahil kung may hubad akong larawan tapos kita ang mukha ko, baka nasira na ang ulo ko ng tuluyan. Naawa ako sa isang Pinay kasi ginawa talaga niya ang pinapagawa ng Afam sa kanya. Kasi nga asawa nga daw siya. May picture talaga siyang hubad, cocomelon at kasama pa pati mukha niya. Mahal din niya talaga yung ex namin. 3 na ang anak niya at 2 naman ang akin. Mabait talaga siya. Grabe madam ang epekto nun sa akin.
hindi ako nakakain ng 6 na araw. At yung girl, dahil nga may hubad siyang larawan, halos masira din ang isip niya. Kaya binigyan ko siya ng tip. Kung ako ay may hubad na larawan, ire-report ko talaga sa cybercrime. Kaya naman nabawasan ang iisipin niya. Parehas kami nung girl na naghahanap ng sagot sa instinct namin. Ako'y talagang nagdasal na kung hindi ang AFAM na yon ang para sa akin, sana alisin na ni God. Sabi ko kay other girl na may dahilan kung bakit tayo nagkakilala. Sabi ko sa kanya, salamat kasi ikaw ang naging dahilan para ako'y makalaya kay AFAM. Dahil ako ay talagang loyal at ayaw kong makasakit ng damdamin ng iba. Hindi ko talaga siya binitawan kahit may red flag na akong napapansin. At alam mo madam, napakabuti din ni Lord sa akin. Akalain mo, 6 na araw akong walang maayos na kain at tulog, napakalakas ko pa rin, daig ko pang nakadrugs. Lagi akong nagpapasalamat kay God kasi ang lakas-lakas ko sa araw na broken-hearted ako. Dahil nga nagpray ako na kung hindi siyang para sa akin, sana alisin na. Laging nasa isip ko may dahilan si God kung bakit nangyari sa akin na masaktan ako. Dahil hindi siya ang tamang tao na nakalaan sa akin. May mas better pang darating. Sana makatulong sa iba itong kwento ko. At gusto kong malaman kung may na-encounter din ba silang katulad ng nangyari sa amin. By the way, nagpalit na ng name yung Pakistani sa Facebook niya and also naka-private na. Kaya yung mga AFAM na naka-private ang mga account nila, mag-ingat kayo. Kasi baka marami kayo sa buhay nila. By the way, yung AFAM na nakilala namin ay punteriya pala ang mga single mom at gusto lang makakuha ng mga larawan. Kawawa naman ang mga mabibiktima. Hello Madam Letter Sender, ang haba ng kwento mo ha, pero worth it naman pong basahin. At sobrang laki po ng pasasalamat ko sa kwentong ibinahagi mo, pati na sa mga tips na isinare mo para sa lahat. Kaya naman, sana po maging maingat na ang lahat sa mga nakakausap online. Dapat advance mag-isip. Huwag pairalin ang karupukan ng puso. At huwag na huwag magpatalo sa dikta ng pusong marupok. Dahil tayo ay mga nilikha ng Diyos na may mga angking talino. Alam natin kung ano ang tama at mali. At ang pagtitiwala basta-basta sa mga ekstranghero sa mundo ng internet ay isang malaking pagkakamali. Pag ang AFAM nanghingina ng mga malalaswa, automatic block na yan. Huwag kayong magpaloko sa mapagbalat kayong kabaitan na ipinapakita sa inyo. Dahil ang katotohanan ay eventually inyo ding malalaman.